Morning Team Conquerors. Ayan no, talagang gusto natin mag-roar kasi napakaganda po ng team name ninyo. Pangalan pa lang, nanggigigil na, nangangain na. Ayan. Ayan, kamusta po kayong lahat? And by the way, before we start, ayan, gusto ko pong pasalamatan, no? Grabe, sobrang nakakakilig po na ma-invite ng inyong mother mentor, no? Ang mother conqueror, mentor na Yumi. Ay, nakikita po natin siya, grabe, no? And by the way, unahin ko na lang po by congratulating your team. Grabe, it's such an honor po, no? Sa totoo lang, no? We feel so blessed na maimbitahan po ng isa sa mga diamond teams right now sa I Am Worldwide na talaga naman nagbibigay po ng inspirasyon sa napakadami pong leaders dito. And ayan no, shout out po sa core leaders ng team ninyo. Ayan, no? And nakakatuwa po, no? Alam po natin, pag nag-diamond po kasi ang isang team, hindi po biro ang mga resulta na na-create dito. Ayan, no? Anyway, hindi ko na po papatagalin kasi I know napaka-precious po ng time ng bawat isa. Ayan, so amazing morning. Nakikita po natin marami po tayong mga mentors, no? Even international. Ayan, no? Nakikita po natin yung flag ng Canada. Ayan, amazing morning po sa lahat. Ayan, nagkape na po ba ang lahat? Nakapagmumog, nakapag-toothbrush na umangla. Ang ganda po ng time nyo, talagang, alam mo yon wala pong sinasayang na oras, no? Itap mo yung likuran mo kasi definitely, no? Kung yung iba natutulog pa, ikaw gising na yung pangarap mo. Ayan, di ba? So, ayun, I'll share my screen po para at least, no, masulit po natin yung oras ninyo ng pakikinig ay nawala ang ating slide. Ay, maraming salamat po. Mamimigay po tayo ng GCash din. Joke lang. Nagpa-GCash. Ayan po, no. Ayan, nakikita na po ba mga mentors? Ayan, no. Again, kudos po sa inyo, no. Kasi pwede naman hindi ka na pumasok sa Zoom meeting pero talagang pinapakita mo na na-appreciate mo ang ginagawa ng mother team mo para talagang matulungan ka rin sa negosyo. Ayan, kasi just like you, dati lang din tayo, no, uma-attend, no, nakikinig sa mga sharings ng mga top mentors na nauna sa atin, no, pinapamit sa atin ng mga mentors natin na talagang nakapag-inspire din sa atin, bumuhay ng pangarap natin na kung naging posible sa mga taong to, given na hindi naman nila background yung pagnenegosyo, just like those mentors na narinig ninyo, ayan, start na po tayo, no? Again, para po sa mga bago, no? And first time po tayo makita, marinig. Ayan, my name is Mentor Jessa Venancio. And yes, we are the founder po, no, of Team Warriors Worldwide. Ayan ang reason din po kung bakit meron po tayo ng mga result na na-mention earlier ni Mentor Elvira. Ayan, so just to share my short background, baka po kasi meron pa po sa atin dito, no, nasa mind natin, nagawa kasi may background yan sa negosyo or nagawa kasi una-una lang dyan, di ba? Or nagawa kasi may skills yan. To tell you honestly po mga mentors, wala po tayong tinamaan doon sa tatlo. Ayan, no, I started po in this business, wala din po akong background, even experience sa pagnenegosyo, especially po sa sales and marketing, no, na given may personality, nag-start po tayo dito, sobrang steady. Sino po ang familiar sa DISC? Ayan, no? Yung kabaligtaran po ng dominante, yan po tayo, di ba? Just like most of you, I started din po dito, new blood, wala rin pong alam sa gantong klaseng negosyo. So meaning to say, hindi ko din po ito linya. Pero naniniwala po ako sa panahon right now, especially after po natin ma-experience yung pandemic, hindi na po uso yung linya-linya, di ba? Especially right now, no, kung talagang very active ka sa social media, nakikita mo na even mga artista, nililinya na yung nililinya mo rin, di ba?
ano pong reason para hindi natin siya hatawin. That's all what we're trying to say po dito, no? Kasi ano, I believe if magiging willing po tayo na linyahin para rin po ito sa mga loved ones natin. Do you agree? Ayan, kasi typical tourism grad po tayo, no? I experienced working po, no, sa iba't ibang companies for 3 years. Patalon-talon po tayo ng work. Three companies po yung pinasukan natin, no? Nag-work tayo sa airline, nag-work tayo sa hotel. Pinakalas nga po natin yung na-mention po kanina ng ating napakahusay po na host na nag-work po tayo sa casino as a casino dealer. So maganda naman po yung income considering that it is one of the highest paying jobs dito sa bansa natin. Pero yun po pala, no, um, sad to say, yan din po yung naging cause kung bakit naging sakitin po tayo. Okay? Kaya sabi ko nga, to cut it short, no, I prayed po talaga for an opportunity na mabago yung cycle ko. Alam mo yun yung tipong um, before, syempre, tsatsagain mo yung trabaho mo, right? Kasi pakiramdam mo wala ka ng ibang choice. But kung hindi ma-stuck kung ano yung present situation mo, wala kang choice kasi yun lang yung na-present sa'yo that time. Kaya nung na-meet ko yung angel mentor ko, blessing in disguise na lang din na honestly, wala po akong ka-idea na merong negative sa ganitong klaseng negosyo. Ganun po tayo ka-introvert, no, na tipong taong bahay, um, kung nung nag-school ako, ganun, school, bahay. Pero nung nagtrabaho ko, ano naman, work, bahay, work. May mga ganun po ba? Yung alam mo yung wala kang social life kasi sobrang mahiyain, introvert ka, wala ka masyado ring ng kaibigan, bilang lang sa kamay yung friends mo, di ba? So, alam mo yun, hindi tayo na-open sa idea na meron palang mga taong nani-negative sa industry na meron tayo right now, which is blessing in disguise din, no? Na hindi tayo aware sa gano'n. Nung na-meet natin yung angel mentor natin, by the way, angel mentor ko dito sa negosyo, our Blue Diamond Elite Executive Mentor Catherine Policarpio, hindi po kami magkakilala. Alam niyo po, na-add niya lang ako sa Facebook. Facebook friends ng sister ko, si Mentor Krisha. O, ayan, baka may mag-react. Mentor Krisha, magkapatid kayo. Yes, magkapatid po kami. Hindi lang po kami magkamuka. Bakit? Kasi hindi po kami kambal. Actually, naisipan ko po ng joke yun kasi laging ganun eh. Ba't hindi sila magkamuka? Hindi po kasi kami kambal. Yun po kasi yun. Pero alam niyo po yun, I had all the reasons para isipin ko sa sarili ko na baka hindi ako mag-succeed sa ganitong klaseng negosyo. Pero more than my weakness po kasi nakita ko yung possibilities na kung nangyari nga siya doon sa mga taong na-meet ko, kahit bata, di ba, hindi rin naman nila background to, definitely makakaya ko din. Kasi sabi ko nga, to cut the long story short, nung na-present sa akin yung negosyo, di na ako nagdalawang isip. Actually, when na-present sa akin yung negosyo, on the spot I joined kahit wala pa akong pangpuhunan na, o di ba on the spot nag-join walang pangpuhunan. Ginawan po natin ang paraan. Ang paraan po na naisip natin, ayan, yung fiancé po natin na sobrang negative. Siya po yung may idea sa business, pero grabe nung sinasabi niya sa akin, siguro blinak lang din ni Lord, no, protect niya yung mind ko, yung heart ko. Hindi po nag-sink in sa akin na sinasabi niya, hindi mo ba alam? English, pero Tagalogin ko na lang po. No? Hindi mo ba alam kung ano yung pinapasok mo? Scam yan. Ganyan. Literal, ganun po yung sinabi niya sa akin. Pero sabi ko, ba't mo naiisip na scam? Ito, sobrang na-amaze ako sa kanila. Ang babata, may mga sasakyan. Tapos, hindi ko makakalimutan, meron akong nakita na pinost ng mentor ko ni Mentor Kat. Hindi ko nakita yung produkto. Nakita ko talaga yung income. O, di ba mukhang pera lang? Pero alam niyo yun, sobrang sabi ko, ang bata pero ang kinikita niya sa isang linggo, yun yung kinikita ko sa isang buwan. Diba? So, imagine mo yung time na nasa-save niya versus sa time na ini-spend ko sa work. Diba? So, hindi mo kailangan maging magaling sa math. In short, para maintindihan mo yung difference na kung ano yung opportunity na meron siya,
kailangan kong alamin para makuha ko din. Okay? Para hindi lang sa akin, para din sa deepest why ko. Kasi sabi nga, no, um, kung kung clear sa'yo kung ano yung reason mo, yung why mo, ba't kailangan mo seryosohin yung negosyo, yung how, madali na lang yan. Hindi naman sa sobrang dali, no? Kasi sabihin naman natin, wala namang overnight success sa gantong business. Pero sabi nga, kung sino yung mga taong gusto mong maging, di ba? Yun yung sinasabi sa akin ng mga mentors ko before, yun yung palagi mong samahan. Kasi sabi nga, no, kung gusto mong ma-achieve din yung na-achieve ng mga mentors mo, di ba? Maging willing ka lang makinig sa kanila. Actually, dito, no, nung talagang pinili ko na i-embrace yung proseso, yung opportunity na meron tayo kasi honestly, no, nung na-present sa atin, I decided to do it full time. So wala po tayong ibang choice kung hindi talaga seryosohin yung business na meron tayo. And naintindihan ko na dito mas lalong nabigyan ako ng hope na alam mo yon, hindi pala magiging kumbaga, hindi hindrance kung ano yung personality mo, hindi hindrance kung ano yung background mo, di ba? As long as willing ka magpag-guide, as long as willing ka makinig, as long as willing ka na mag-humble down despite kung na, for example, dito kasi no, naranasan natin yung mentor ko, hindi na natin i-compare yung edad, no? Baka malaman nyo pa yung age natin. Pero alam niyo yun, na-experience natin yung agwat ng edad natin sa nagme-mentor sa atin, which is si Mentor Marlon, my youngest mentor in this business, no, na grabe, isa yan sa lagi kong sinasamahan. Kasi grabe, sabi ko, ang lupit-lupit niya. Alam mo yun, hindi ako talaga mas lalo akong na-inspire na gawin yung negosyo. Bakit? Kasi sabi ko, gusto ko rin mag-grow kagaya ng mga taong to. Doon tayo na-inspire na ang dami-dami rin nilang natutulungan, na-inspire na tao, di ba? Despite their background na most of them, hindi naman din linya to. May iba nga, hindi pa, alam mo yun, yung hindi nakagraduate sa pag-aaral, di ba? May psychology graduate, 'di ba? So kumbaga iba-iba talagang background eh. Pero um yun yung pinaka wait lang inom lang tayo ng water. Biglang uminom ng water. Pinaka nagustuhan po natin dito is yung culture. Okay? Na alam mo yan, kung i-compare ko kasi siya dun sa pinanggalingan ko na industry before versus dito, actually dito wala kang mararanasan na crab mentality eh. Nakaka-relate ba yung iba dito? Especially, no, if pwede ba nating i-ask at least para meron po tayong ano dito, no, makapag-engage po tayo sa mga kasama natin sa Zoom. Ayan, by the way, no, we have a total of 65 participants po sa Zoom right now. Ayan, ay, nakita natin. Ayan, no. Nakaka-relate po ba? Yes, di ba? True po. Ngayon, huwag mo na sila Meron po pong naka-open na ano. Okay, mute na lang po natin. Ayan. Diba, yung sa work, no, naranasan ko kasi ito, no, given my personality na sobrang mahiyain din, di naman ganun ka-strong yung personality ko. Naranasan natin sa industry na pinasukan natin prior po dito sa negosyong ginagalawan natin. Nakita po natin yung difference na dun sa pinanggalingan natin, di ba? Usong-usong tinatawag na crab mentality na kumbaga kailangan nandun yung hilahan pababa versus dito na alam mo yon yung mga tao magugulat ka kahit hindi mo naman ka grupo, kahit wala namang, alam mo, walang mabe-benefit sa pagtulong sa'yo, pero naandyan, tutulungan ka talaga, i-help ka sa pagkuklose ng deal mo, bibigyan ka ng mga tips para maging successful ka dito. Di ba sobrang layo
nung culture na meron na naranasan ko before being employed versus now na ginagawa ko yung gantong klaseng negosyo. And alam mo yun, yung tipong talagang mas mag-grow ka na hindi mo may isip na i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi dito nga, no, di ba, we also have yung training na tinatawag na DISC na ipapa-realize sa'yo na kahit pakiramdam mo, wala kang strength, meron kang strength. Di ba? Yung DISC, doon mo nga marirealize na meron kang strengths, meron kang weaknesses, malalaman mo ano yung mga kailangan mong develop sa sarili mo, malalaman mo kung ano yung na meron kang strength na pwede mo ring ma-share sa team mo, pwede mong magamit para talagang mas mag-grow ka sa negosyo, di ba? So, ang daming trainings dito na talagang pwedeng maka-help sa personal development mo. And honestly, yun po yung for me, pinaka masarap sa pakiramdam and pinaka magandang result po na nakuha natin. Kasi honestly, yung ganito pong setup para sa atin, no, nabawasan na po yung pagiging mahiyain natin. Okay? Kasi para sa akin yung ganito po, parang ano na to, Araneta Coliseum ng level na ganito. Alam mo yun, nanginginig pa. Pero nang nag-start ako, grabe. Ay ano, sobrang naranasan natin nung first time tayong tinulak ng mentor natin na, oh Jessa, ikaw naman mag-host. Di ba? Talagang tagaktak yung pawis natin, nanginginig tayo. Alam mo yung muscles mo, hindi mo makontrol. Yung parang, wait lang. Huwag kang gumawa ng sariling buhay. Alam mo yun, nakaka-relate, mag-relax ka dyan. Yung chicks mo gumaganon, nanginginig, hindi mo na alam kung paano yung gagawin mo, pero ginawa mo pa din, nag-guest mentor ka pa din kasi alam mo para sa'yo yun, para ma-develop ka, you have to really intentionally go out of your comfort zone. 'Di ba? Yung, alam mo yun, kailangan mo kasing maging willing na ma-stretch eh. And for you to be able na ma-stretch ka talaga, mas mag-grow ka, kailangan mong lumabas. 'Di ba? And dito ka mas magiging grateful kasi napakadaming mentors na honestly, if ibibigay mo yung 100 commitment mo sa kanila, 101% commitment mo sa kanila, tutumbasan nila yun ng 201% commitment. Alam mo yun, yung tipuhang minsan ikaw na yung mananawa sa mentor mo eh, pero magpasalamat ka if meron kang mentor na mangungulit pa sa'yo. Di ba na magsasabi sa'yo na, uy, umattend ka ng training. O, baka gusto mo ikaw na mag-talk dito. Kahit minsan, pakiramdam mo, ay wala naman akong mapapalaman ng mens. Mag-guess ka lang kasi hindi ka nila ipupush eh kung alam naman nilang hindi mo kaya. Di ba? Yung kung ikaw, right now i-challenge kita kung fear mo pa yan na yung pag-speak, di ba? Na, or paglabas sa comfort zone mo, mag-decide ka lang talaga. Kasi alam mo yan, minsan yung fear, um, ano lang siya eh, yung fear, nasa mind lang talaga natin yan. Okay? Bakit natin sinasabi to right now? Kasi naranasan na po natin. Huwag niyo na po akong tularan, di ba? Na sobrang dahil sa takot ko, tumagal din po ang resulta ko. Di ba? Tumagal po yung resulta natin sa negosyo. Kaya kudos, hands down po tayo. Hands down, hands up. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Alam mo yun talagang, saludo, yun na nga lang ang term namin. Saludo po tayo sa mga tao na kahit alam nila, parang hindi nila kayang gawin, pero pinupush nila yung sarili nila na gawin yung bagay na napakiramdam nila hindi nila kayang gawin. Alam mo, pag yan yung nasa mind mo palagi, lumalabas ka sa comfort zone mo, nakikinig ka sa mentor mo, soon, magugulat ka na lang yung resulta mo rin magbabago. Kasi minsan, hindi lang naman nagbabago yung resulta natin kasi hindi tayo nagiging willing i-change yung mga bagay-bagay na ginagawa natin, yung actions natin, palagi lang the same. Okay? And yung mga nakikita nating mga nakakapag-achieve ng result, honestly, naging willing lang din naman silang lumabas sa comfort zone nila sa mga bagay na
hindi nila ginagawa before. Naging willing lang din naman silang gawin. Nag-take action lang din sila. Okay, so ayan. Um, okay, so ayan, madami rin tayo mga naging challenges before. Baka mamaya iniisip ng iba, naku, grabe. Siguro, first check niyan, malaki rin naman talaga agad. May pagtakip pa tayo dyan. Pero honestly, 4 digits lang naman po yan. Yung alam, 14K. Papahirapan mo pa yung manghuhula eh. Pero sa totoo lang, 4-7, di ba? Alam ko may DR pa tayo dyan. Mga ilang kaya yung DR natin noon. Pero alam mo yun, um, kung niisip mo na kaya namang picturean yan, check ko right now, maliit eh. Parang hirap maging picturean mo yan para at least soon, di ba? The moment na ikaw na rin mag-share ka ng journey mo, ay grabe, mariremind ka kung paano ka rin nagsimula. Di ba? Kasi ito, no, minsan merong mga obstacle na or struggles na mararanasan natin in the present na pwedeng makapagpaisip sa'yo na, baka hindi to para sa akin kasi grabe, tagal-tagal ko ng ganito yung tandaan mo lang, kung ano yung action mo right now, di ba? Kahit sabihin mo na, Mens, tinutodo ko naman pero wala pa rin ako nakikita, tanim yan. Mens, tinutodo ko naman pero alam mo yun, ano naman, ginagawa ko naman ng tama yung negosyo, may tinetest lang sa'yo si Lord dyan. Talagang ginagawa ka lang niyang deserving para sa resulta na pinagpipray mo. 'Di ba? Minsan kasi nandun tayo eh, no? Yung moment na, um, ay, baka mali yung na-vision ko na baka mangyari din sa akin yung pina-vision sa akin ni Lord. Ganito yung mangyayari sa akin, pero iba yung nakikita ko right now. Mentors, kailangan mong paniwalaan bago mo makita. Yung tipong kahit wala pa doon, papunta ka doon. Dadaling ka doon. Kasi minsan, yung mga obstacles natin, nararanasan natin, struggles, actually, ano yan eh, um, kung titignan mo siya, iibahin mo yung perspective mo, actually, opportunity siya na mag-grow ka. Familiar kayo dun sa formula na E plus R is equal to O. Yung minsan may mga bagay na hindi ka control, like for example, yung may nakausap ka, DR mo, tapos may goal ka, tapos hindi nag-pay in sa'yo. Alam mo, minsan yung outcome nag-iiba um, depending sa nagiging natin, response natin. Okay? Pwedeng sabihin natin kasi na ngayon may nararanasan ka na hindi maganda. Pero positive ka pa din. Alam mo, mentors, hindi natin control most of the time yung nangyayari sa atin. Pero ang kontrolado natin, yung actions natin, paano tayo magre-respond doon. Kasi ito, mentors, no, pinapakita ko sa inyo. Kasi para sa akin, para sa atin, no, kung that time, hindi naging maganda yung response natin, talaga sabi ko, sinumpa ko na to kasi bakit ganito? Parang mas mataas yung kinikita ko before nung nag-work. Hindi po natin mararanasan yung mga nararanasan natin right now. Yun lang po ang point ko. 'Di ba? And ito po, 'di ba? Um, before, sinesend pa natin to sa natin, no? Sa sarili natin para talaga mag-remind din tayo. Ayan, year 2017, 'di ba? Nag-goal din tayo na mahit natin yung first million natin, yung first car natin. 'Di ba? Importante mentors kasi ito yung laging sinasabi sa akin ng mentor ko. It doesn't matter kahit pakiramdam mo maliit o malaki yung goal mo. What matters is you have a goal. Kasi yan yung magsiset ng magiging direction mo, ng actions mo. 'Di ba? Um diyan mo diyan ka pwedeng makapag-create ng action plan eh. Versus yung alam mo na gumagalaw ka everyday nang wala kang mahihit,
wala kang tatamaan, 'di ba? So ayan, makikita mo 2017. O 'di ba? Pero later makikita nyo anong period natin na hit yung mga goals na yan. Makikita nyo, no? 2017, imagine, 'di ba? October yan. O, October 2017, first million natin, na-hit pa natin May 30, 2018. Pero gusto nga natin, ma-hit natin by October. Monthly kasi, di ba? Hindi naman yung parang ano yun, no? Talagang gusto rin natin maging, alam mo yun, i-push pa yung sarili natin. Pero um, yung obstacles na nararanasan natin, tandaan mo may purpose yan, yung mga nangyayari sa'yo. Kasi soon, magkakaroon ka rin ng mga leaders, di ba? Soon, makakapag-build ka din ng team. And you'll never know sino yung pwedeng ma-inspire mo sa journey mo pag nagtuloy-tuloy ka. Kasi ito, mentors, no? Honestly, nung nag-start tayo, yan, 2018, di ba? Hindi naman naging madali rin sa atin yung pag-hop kasi sabi nga nila, yung ano, yung second million mo, yung third million mo, ano, sunod-sunod yan. Pero 2019 natin, na-hit yung second billion natin. Tapos after a year, 2020, di ba, doon yung third million. Tapos after another year, 2021, sabi ko parang, ba't ganun na yun? Akala ko ba, parang, sabi ko, wala, parang, siguro meron pa akong hindi nagagawa. Kasi, alam mo yun, doon ka dapat magkaroon ng, doon ka dapat mag-reflect na eh. Pagka minsan naisip mo, parang stagnant to, no? Yung nagiging result ko parang sakto lang, parang hindi siya yung parang, alam mo yung um, hindi naman sa nagko-compare ka, no? Pero alam mo yun, reflection na nagfo-focus ka sa nangyayari sa'yo. 'Di ba? Na dapat ganito yung maging result mo in a year time, in 2 years time, in 3 years time. Pero kasi doon natin na-realize, no? Sabi ko, for sure, definitely, meron at meron pa akong hindi nagagawa. Pero still, we have that faith, no? Alam natin, no? Alam natin na papunta pa rin tayo doon. Pero do you get my point, mentors? Minsan kasi dito sa ano, no? Uh, it's not about the ano eh. Um, Minsan kasi iba-iba tayo ng result na ina-aspire eh. Meron tayong mga ma-encounter dito ng mga tao na talagang hindi lang nakafocus sa money, meron talagang mostly sa growth nila, 'di ba, yung personal development nila, 'di ba? Minsan dito natin kasi makikita eh, nag-grow ba talaga tayo? Doon ko naisip, baka hindi talaga ako masyado pang na-stretch, 'di ba? And ayun nga, sabi dito, the major value of the major value of reaching goal is not to acquire it, but it's the person you become while you're working to acquire it, sabi ni Jim Rohn. Ayan no, English, Tagalogin ba natin? Mentors, no? So, alam mo yun, hindi daw yung kung ano yung, it's not about the goal eh. It's the person you become while achieving the goal. 'Di ba? Ang ganda nito, no? Gustong-gusto natin tong quote na to kasi minsan, no, na nakafocus na tayo sa goal, masyado, not thinking baka along the way, nangyayari to, no, mentors, na in order to get the goal, meron na tayong nagagawang hindi maganda, meron ng, alam mo yun, meron na tayong na tatapakan sa protocol, for example, ng company, 'di ba? Mentors, tandaan mo, bawat tinatanim mo dito, kahit sabihin mo na wala ka pang nakikita, lagi mo lang itanim is mabuti. Lagi mo lang itanim good seed. Okay? Kasi before, nung nag-start po tayo, kahit sobrang bagal natin, naniniwala tayo, no? Basta magtuloy-tuloy lang tayo, time will come kung ano yung nangyayari sa mga mentors, ma-achieve din natin. 'Di ba? Nag-focus po tayo doon sa, hindi lang sa pagtingin sa mga results ng mga mentors natin. Alam niyo po yung pinaka-inobserve ko talaga that time,
and talagang pinilit natin na kopyahin, i-adapt din sa sarili nila, sa sarili natin, kung paano po mag-isip yung mga mentors. Kung paano po yung heart nila talaga. 'Di ba? Yung, alam mo yun, makikita mo sa kanila yung kahit sobrang dami na rin nilang na-achieve, nandun pa rin yung humility, nandun pa rin yung makikita mo sila, tumutulong sila sa mga leaders na kahit sobrang lalayo na sa kanila, sa ano nila. 'Di ba? And honestly, no, doon tayo sobrang na-inspire sa team ninyo. 'Di ba na nakikita natin, no, shout out again sa inyong mother mentor na Naomi, no, na talagang grabe sobrang sipag, hands down po tayo diyan na alam mo yon, talagang walang walang inuurungan eh. Makikita mo yun sa office, nagpa-process ng bulto-bultuhang ano, packages, no? Pero hindi nagko-complain. Alam mo yun? And yan, ang dami nating naranasan, honestly, sa pagnenegosyo na pwede ring makapag-stop sa atin. Ang dami nating naging struggle, pero tandaan mo yung struggle mo na yan. Soon, meron at meron kang may empower na mga leaders dyan. 'Di ba? Kasi mas magkakaroon siya ng impact. Ma-empower mo yung team mo, most especially. 'Di ba na naka-witness din ng journey mo na dati kung ikaw hindi mo nagagawa yung isang bagay pero dahil nag-focus ka lang sa growth mo, yung result nagfa-follow siya. 'Di ba? Kasi ito, no, hindi ko makakalimutan, palagi po kasing ganito sitwasyon natin kasi isa sa pinaka talagang naging challenge natin yung paglalabas ng sasakyan, di ba, ng resulta sa I Am Worldwide. And yan, di natin makakalimutan yan kasi yung dalawang sasakyan na yan, hindi po sa atin yan. Pinicturean lang po tayo dyan ng videographer, sabi niya sa atin, ma'am, tumayo ka lang dyan kasi para astig tignan. Pero honestly tayo, hindi po tayo naastigan sa sarili natin. Gusto nga nating maghukay. Tapos nabunan natin yung sarili natin. And then, hindi ko makakalimutan, no, share na lang din natin. Merong during the video shoot, tinanong tayo ng isang mentor. Sabi niya, Mens, pwede bang mag-ask? Na yata i-share pa rin, share na lang natin. Kasi yun yung sabi ko, gusto ko na mag-quit. Yung alam, pwede bang mag-ask? Akala mo magpapa-mentor eh, mag-ask ng tip. Tapos ang tanong niya sa akin, paano po yung posing ng mga walang sasakyan? Ay, sabi ko, oh, gusto ko nang, gusto ko nang umuwi. Gusto mo nang umiyak? Doon ka na mag-walling ka na lang. Sabi ko, ano ba yan? Di ba? Yung tipong aura daw eh, pero hindi mo na magawang umaura. Nagigets ni mentors. Alam mo yun yung nagdumaan ka sa mga ganong challenges, sa mga ganong struggle na alam mo na test talaga yung faith mo. Pero sabi nga dito, no, I walk by faith, not by sight. Palagi natin sinasabi to. Paniwalaan mo yung mga bagay na kahit di mo pa nakikita, no? Para makita mo yan, kailangan mo lang panghawakan yung faith mo. 'Di ba? Kasi ah iba yan eh, yung vision, hindi mo naman talaga makikita yan agad-agad or mahawakan eh. Pero pinag-visualize yan ni Lord sa'yo kasi pwede niya yung gawin posible sa buhay mo. Panghawakan mo lang. 'Di ba? So ayan, hindi ko makakalimutan yung may card yan, si Mentor Krisha and Mentor Aryan. Di ba? Ay, yun nga, tuloy-tuloy tayo, no? So dito, grabe, nung naglabas ng incentive si I Am Worldwide, sabi ko, grabe, thank you, Lord. Isa tayo sa mga nakahit ng down payment for the car. So ito na ano ulit tayo, nabuhayan tayo ng loob. Kasi sabi ko, yes, makakapaglabas na ako para sa team ko. Grabe, maraming maraming salamat, Lord, di ba? At least talagang may ma-inspire din tayo pa na mas maraming leaders sa team natin. Pero grabe talaga, may purpose lahat ng nangyayari sa atin. Minsan, hindi lang para i-test tayo, yung kakayahan natin, but yung paniniwala natin sa Kanya. Kasi, ayan no, mentors, no, January 2020. Ito yung month bago pumasok yung pandemic. 'Di ba? Na tipong, grabe, kahit may pera ka, ang hirap maglabas. ang lagay natin that time, wala na nga tayo masyadong
nahirapan pa tayo maglabas. O tapos yan, di ba, na may naging challenge pa tayo that time na ito hindi natin talaga masyadong sinishare. Pero grabe eh, sabi ko nga all out din mag-share talaga si Mentor Naomi. Kaya isi-share na din po natin sa inyo. And ayan, naranasan natin that time, no? During pandemic, dyan pa po talaga nagsabay-sabay yung challenges natin. Diba? Na na-hospital yung partner natin. Tapos that time, syempre, di ba, nandun na pumapasok na yung questions mo na, Lord, grabe, patong-patong na yung bills natin. Di ba? Yung na-struggle lahat eh. Kahit nga yung mga traditional business na-struggle, tayo na-struggle, di ba? Yung sabi ko, patong-patong na yung bills natin sa sa bahay. Tapos dumagdag pa to. Alam mo yung hindi mo na alam kung saan ka pakakapit that time. 'Di ba? Pero doon ko na realize, sabi nga, doon pumasok sa atin yung word niya na ako to. 'Di ba? Kailangan mo lang kumapit sa akin, ipagkatiwala mo lang sa akin kung ano yung na may purpose ako sa lahat ng nangyayari sa iyo. Kasi honestly, kung bumitaw tayo that time, hindi natin mararanasan kung anong nararanasan natin. Kasi ito po talaga yung pinaka nagpatatag sa atin, no? Na kahit na-challenge tayo, na alam mo yung self-esteem mo, mababa na, mas lalo pang bumaba, sumadsad. Kasi bakit? Alam mo yung mama mo na andyan, na hindi pa naman ganun ka-solid yung belief sa ginagawa mo, tapos kailangan mong humingi ng tulong, 'di ba, sa family mo. 'Di ba yung tipong kailangan, parang hindi ka na proud masyado sa sarili mo. Yung, nagigets yung ba, mentors? Yung kumbaga, naandun tayo sa moment talaga ng life natin na sabi ko, Lord, para sa akin pa ba talaga to? Kasi, bakit parang ayaw mo ibigay yung mga pinagpipray ko? Pero alam niyo, mentors, wala akong naintindihan masyado sa ano. May time lang na moment na maalala ko, umiyak ako. Umiyak ako ng todo kay Lord na sabi ko, Lord, hindi ko na alam kung paano. Paano ako babangon ulit? Alam mo yun, halos lahat, nag-struggle. Alam na alam yan ng mga leaders na talagang naka-experience nung unang pumasok yung pandemic, no? Pero sabi nga dito sa verse, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path, He will make straight your paths. Proverbs 3:5-6. Dito yung, parang, alam mo yun, minsan merong mga situations na hindi mo maintindihan, pero kailangan mo lang pala talaga mag-trust sa Kanya. Kasi meron siyang magandang purpose sa mga nangyayari sa'yo. Na for me, doon ko lang na-realize yung purpose pala nung kung hindi niya pala ako ilalagay sa ganong sitwasyon. Alam mo yun, hindi ko pagsasawaan eh. Yung nangyayari sa akin, hindi ko pagsasawaan eh na yung magstay na lang sa ganong sitwasyon or alam mo yun, mas hindi pa lumabas sa comfort zone ko kasi nung na-experience natin yun, talagang sabi ko, Lord, bahala ka na. Gagawin ko na lang talaga yung best ko. Sabi ko, gagawin ko na lang talaga yung best ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam. Hindi naman ako ganun kagaling magsalita. Sino pa makikinig sa akin? Ganun yung prayers ko kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, alam mo anong personality ko, di ba? Kinakabahan ako. Sino makikinig sa akin? Pakikigat pa kaya ako ng mga leaders ko? May mga ganun na akong question. Kasi that time, oh, ito nga, oh, just to share, that time, um, yung RQV natin, no, nung month na yun, mga ilang months, sabi ko, grabe, hindi ko alam kung paano ko babangon. Pero dito yung time na nilabas yung um, ano nga ba yun? Car incentive ng I Am Worldwide, free wheels for network builders. Doon po tayo parang nabuhayan na, Lord, para ito ba yung reason bakit hindi mo binigay agad sa akin yung
yung sasakyan, hindi mo pinalabas sa akin yung sasakyan kasi bibigyan mo ko ng libreng sasakyan. Kasi yung cut-off nun, from November, ang hirap ng math, no? Basta yung cut-off nun, yung end ng cut-off nun, November 9. November 10 yung birthday ko. So sabi ko, Lord, pa-birthday mo ba to sa akin? Kaya dito, no, yung sinulat ko dyan, thank you Lord for my 1M incentive by November 9, 2020. Kahit yung RQB ko, taliwas. Doon sa ang layo. Sabi ko, alam mo yung paniniwala mo kay Lord, taliwas. Tapos yan tayo, no, na nagsusala tayo, talagang bumangon ulit tayo after nung mga struggles na pinagdaanan natin. Sabi ko, Lord, babangon ako kasama ka. Huwag mo na lang ako pabayaan. Tapos sabi ko dyan, thank you Lord for your favor. Pero alam niyo mentors, dito tayo kinikilabutan. Alam niyo yung mga nakashade na yan, even yung mga nakashade from top to bottom, binigay ni Lord sa timing niya. Kahit sobrang sad-sad tayo that time. Alam mo yun yung tipong 2019 pa nga lang eh. Di ba? Nagpapapicture kay na-attract mo yung ano ng mentor mo, hawak mo yung bato niya, pero ang layo, wala ka pa nga sa Emerald eh. Di ba? Yung tipong ganun. Tapos, pero ang ginawa mo, nag-focus ka dun sa action. Yun po yung ginawa natin. And kumbaga, at that time, sabi ko sa mentor ko, Mens, kaya ito, no, talagang pasalamatan mo dyan. Ngayon, type mo. Pasalamatan mo yung angel mentor mo kung hanggang ngayon hindi ka niya iniiwan. Hanggang ngayon, lagi ka niyang nire-remind sa purpose mo. Hindi ka niya pinapabayaan. Kasi yung mentor ko, yan, isa sa mga no, kasama natin na bumangon din. Na tipuhang, alam mo yon gabi-gabi, kasama ulit natin siya, hinahatak natin siya. Kaya sobrang mahal na mahal ko tong mentor ko na to eh. Kasi ito no, siya rin yung nagbigay sa atin ng wisdom na kahit ilan pa lang kayo no, kasi nagbalik kayo sa online ulit no, and yun lang yung choice ninyo na tipuhang nag-start kami, kasama pa yung mentor ko no, 1, 2, 3, 4, apat kami. Apat kami. Parang aalog-alog. Hindi po, bago nyo simula. Minsan, umabot na kayo sa 10, tapos alam, pinagpipray mo na lang pag may invite kang guest. Sana walang malaglag. Kasi mababawasan yan. Di ba? Yung tipong, pero nagtuloy-tuloy pa rin kayo. Di ba? Yung tipong, every week meron kayo. Parang ganito sa inyo, di ba? Every week, aside doon sa webinars niyo, every week sa team, meron kayong focus din, focus project. Diyan talaga isa sa mga nakapagpa-fire up sa mga leaders natin, yung focus project na ginawa ko with Mentor Kath. Di ba? Meron din tayong life class, di ba, na hindi lang about purely business. Di ba? Kasi that time, isa sa vision na ay isa sa wisdom na binigay sa atin ni Lord. Kung ikaw nga 'di ba naka-help 'yan sa'yo during the time na alam mo 'yun, may pinagdadaanan ka, definitely possible maka-help din doon sa iba. So, meron tayong life class, and then nagtuloy-tuloy tayo hanggang sa doon ulit, no? Pinarealize sa atin ni Lord na nothing is impossible para sa isang taong naniniwala. Sabi nga, kahit dalawa lang kayo 2 to 3, pag-agree kayo sa isang, alam mo yun, isang bagay na gawin niyo ng tuloy-tuloy, walang magiging imposible. If isasama niyo siya, gagawin niyo siyang center ng goal ninyo. Di ba? And ayan, nagtuloy-tuloy tayo, meron tayong mga kinonduct na 90-day burn plan, di ba? Meron din tayong mga intensive trainings, di ba? Meron hanggang sa, alam mo, nakakatuwa. Hindi na lang tayong gumagawa nito, even yung mga sub-teams natin, ginagawa na din nila kasi nakita nila na-inspire na posible pala siya, no? Na kahit minsan doon ka matutuwa, maririnig mo sa kanila, alam mo, ganito rin naman tayo nung nagsimula. Di ba, kinakausap din nila yung leader. Pero ngayon, di ba, lumalaki na rin. So, alam mo yun,
kahit huwag ka mag-focus masyado sa dami ng ma-inspire mo. Sabi nga ni VP, kahit isang tao lang dyan ma-inspire mo, pwedeng, pwedeng, mas pwedeng lumaki yung organization mo. Pwedeng may malaking mabago sa iyo. 'Di ba? So, ayan, no, even mga offline, ayan, nung ano pa rin to, no, talagang pandemic, pero unti-unti binabalik na natin, di ba, nag-i-invite din tayo ng mga mentors, nagko-conduct tayo ng mga focus project kasi nagfo-focus na rin tayo ng mga bagong leaders na binibuild, no, aside dun sa mga leaders natin na mga luma na, di ba, so luma na talaga, parang damit lang. Ayaw, luma na kasi, di ba? Pero alam mo yun, do you get it? Na alam mo yun, hindi ka pa rin nag-stop. 'Di ba? Kasi alam mo, meron at merong tao na kailangan na alam mo yun, ma-fire up, 'di ba? Kailangan sa manggaling kaya minsan kaya saludo tayo, no, sa mga mentors na kahit may pinagdadaanan sila, tuloy-tuloy pa rin sila. Kasi alam mo yung during the time na may pinagdadaanan tayo, no, para mapatawa ko lang. Alam mo yan, isa talaga sa ano way ni Lord para talagang hindi kanya, i-remind kanya na, huy, huwag kang bumitaw sa ano mo, sa purpose na, sa purpose mo in life. Di ba? Magbabato siya sa'yo ng mga tao, mga leaders na mangungulit pa rin sa'yo everyday na, mens, pahinga mens ng ano, price list, pahinga ng ganyan na tipuhang minsan, ayaw mo na lang harapin kasi may pinagdadaanan ka nga. Gusto mo na lang sabihin, sige, tignan mo na lang sa ano natin, group page natin. Di ba nakapost doon? So, ganun eh. Pero hindi, sabi nga ni Lord, maging mabait ka lang. Patience. Pero alam mo yun, yung um, marami talagang uncontrollable situations sa may encounter natin. Minsan yan po yung magtitest ng patience natin. Good news, marami naman po tayong ganyan, di ba? Pag-es. Pero ayan, no, grabe. Ito nga po yung sinasabi natin sa inyo, no, na nagtuloy-tuloy lang tayo hanggang naranasan na natin yung mga naranasan ng mga mentors. Alam niyo po ba yung first travel ko was way 2018. O, di ba? We're also one of the pioneers Pero alam mo yun, isa talaga tayo sa pinakamabagal ang naging resulta. And hindi natin yun biniblame sa iba. Okay? Diyan sa leaders natin. Actually, I'm well aware na kaya ganun yung resulta natin. It's dahil sa atin din. Kasi maraming mga moments before na, alam mo yun, may mga opportunities na hinindihan natin kasi natatakot tayo. Nagmamatter pala talaga yun. Alam mo yun, yung minsan, pwedeng ikaw na yung mag-present, pero ipapasa mo sa mentor mo kasi pakiramdam mo, mas mako-close deal niya yun. Pero alam mo, minsan, mas magka-count siya kahit hindi mo ma-close deal pero natututo ka. Na-experience mo. Kasi yun yung, doon ka mas panalo. Di ba yung maranasan mong magpawis? Yung kiligili mo. Yung taas katitig pa sa yung client, no? Tapos minsan nabubulol ka na, nauutal ka na, hindi mo na alam kung paano. Pero magpasalamat ka sa mentor mo kung hindi ka niya inaagawan ng ng chance para mag-grow ka. Kasi pag pinush ka niyan, ibig sabihin, naniniwala siya sa'yo na kaya mo. Di ba 2018, first travel natin, sabi nga, kung yung first, yan talaga pinaka challenging na i-hit Pero alam mo, pag naranasan mo yung first travel mo, international travel mo sa I Am Worldwide, hindi ka papayag na hindi mo ma-hit yung mga kasunod. Bakit? Kasi ang sarap pala ng mag-international travel ng I Am. Hindi lang yung lahat bayad. Yung mga kasama mo doon, mga mentors, mga top mentors, mga BODs, alam mo, mas manggigigil ka na makita sila na grabe, mga tao lang pala talaga to, mga ordinaryong tao lang pala talaga to. Yung tipo, ganun din ako So, kaya din. Di ba? Yung tipo, i-goal mo to, mentor. I-goal mo. Ang blessed ka natin, nasa Team Blast tayo May Korea Travel Incentive. Di ba? Yung tipong, ano
may ilang weeks pa, no, para bago matapos yung incentive natin na yun, humabol tayo. Bakit? Kasi yan yung first na magbi-break kung hindi ka pa nakakapag-hit ng travel, magbi-break ng sumpa. Ng sumpa. Hindi, kasi pakiramdam ko, yun din yung nakapagpa-break sa atin, no? Para, para mas mag-aspire pa na mag-hit. Kasi tandaan mo lang yan, no? Marami kang leaders mo mai-inspire din, 'di ba? Sa pag-hit mo ng travel, mas manggigil, 'di ba? So, ayan. Oh, dahil nga sa ano no, nagpo-push tayo na mag-hit ng travel. Alam mo, mentors, minsan iisip mo na, ay, pataas na ng pataas yung RQP, yung gano'n, gano'n. Kung hindi mo palang pinapractice sa maliit, napakalabo na mahit mo yung malaki. Pero the moment nag-decide ka na i-hit yung maliit na requirement, hindi naman siya maliit, no? Kasi dami rin naman nating pinagdaanan na nag-start tayo, may mga maliliit naman talaga. Para siguro sa'yo right now, malaki yan. Yun siguro yung word. Pero time will come, magiging automatic yan. Tandaan mo yan. Basta may ginagawa ka para i-hit siya. 'Di ba? Kasi first step nga lang eh. Minsan doon na eh. Nagkakatalo eh. Mimintate pa ba ako? Ko nga eh. Minsan gadget ginagawa mo ng paraan eh. 'Di ba? So mentors, kasi ito yung, alam mo yun, kung may mga negative sa paligid mo, wala namang ganito sa labas eh. Ito yung first result na pwede nilang makita sa'yo. Di ba? Dito naranasan natin. After many times din na alam mong attempting mag-hit din ng Europe, no, naranasan natin ma-hit yung Europe travel. So ayan, ano nga tayo, napaka-blessed natin kasi before, kahit hindi tayo na-approve ng visa, di ba yung amount na spend ng I Am Worldwide for the travel, binigay pa rin sa atin kasi ganito, no, grabe ang generous ng company natin and ang integrity ng mga owners kasi pwede naman sabihin nila sa atin that time, o hindi naman kami may kasalanan, ba't hindi nyo na-achieve yan? Ay, ba't hindi kayo nakapag-ano ng visa? Di ba? Pero hindi, binigay pa rin nila. So, yan, no? Minsan, pag ganun yung mangyayari, kumurot ka na lang. O, ano? Wait lang. Parang naano ko, nalulungkot ako makapagkape nga sa ibang bansa. Sa ibang bansa nagpunta. Pero ayan, mentors, grabe. Yung isa sa mga pangarap natin na makatapak sa Europe, 'di ba? Nangyari because of I Am Worldwide. Pero alam mo, mas na-excite tayo dito. Lahat tayo may chance nito. Kahit bago, pwede itong mangyari sa atin. 'Di ba? Pwede siyang mangyari kasi ito hindi siya maabot ng mind ko before. Pero dahil nung naranasan natin, mas nanggigil tayo. Hindi para sa atin, para sa mga taong naniniwala sa atin. Di ba na, alam mo yun, posible pala siya kahit sa taong dating mahiyain. Posible pala siya kahit sa taong dating hindi rin naniniwala alam mo yun, na kaya niya din, na pwede rin palang mangyari yung pagbabagong yun sa buhay niya. Di ba? Ano lang, you just have to decide. And ito, mentors, nakakakilabot to. Ito one of the travel incentives before, years ago, di ba, bago mag-pandemic, nakapag-hitay ng Singapore travel, di ba, naalala nyo kanina. And nagpa-picture tayo that time dito sa ano no sa pagstayan natin sa Marina Bay, and not knowing na years after maglalabas ng incentive si I Am Worldwide. Before, hindi ko inattempt eh, na isipin, magkano kaya pag-stay dyan? Basta nagpa-picture lang ako. Kasi, magkano kaya? Hindi ko na-attempt kasi parang pakiramdam ko dudugo yung utak ko. Pero alam mo yun, darating pala yung point, makakapag-stay tayo dyan for free. Grabe, no? And by the way, congratulations, no, sa mga mentors na mga kasama natin dyan. Mentors, dati lang din tayong pumapalakpak. Ang importante, mentors, hindi ka naiinggit, na-inspire ka sa mga nakikita mong resulta. Di ba? Kasi time will come, ganun din yung magiging resulta mo.
O, di ba, yung dating may pagtago ng income na dati, ang pangarap lang natin, kahit nga 50,000 di ba, per month. Kasi, yung before na ganito, sabi ko, possible ba yun sa akin? Nakikita ko sa mga top mentors ko na talagang mga nilulook up ko. Posible pala talaga siya. Di ba, in that time, no, in 1 month, meron tayong direct dyan na isa. O, di ba, may direct pa rin tayo. Baka mamaya tinitignan nyo ako. May production tayo dyan, di ba? May tao tayo dyan. So, 500,000. Yung pangarap mo na income, tax mo na lang. O, di ba? Pwede dumating sa yan ng pagkakataon. Pero yan, mentors, we are one of the pioneers. Pero naranasan natin yan during pandemic pa. Na parang imposible. Ngayon, dahil nakita natin sa mga mentors na break yun, yung imposible. Kasi nangyari sa kanila, ginawang posible ni Lord sa life nila, so posible din sa atin. Di ba? Kasi ito yung mga sabi ko, 2 months? Ay, 2 weeks? Kaya ba yun? Di ba? Nangyari po, yung 4 weeks natin, 2 weeks na lang. Because of I am worldwide. And ito po, no, yung talagang isa sa mga pinag-pray ko, sabi ko, nung time na nag-struggle ako, Lord, sabi ko, gamitin mo yung life ko para may mas mabless din tayo, matulungan tayong ibang tao. Alam nyo ba, mentors, nung nag-start tayo na kumita, delayed gratification din talaga tayo. Sabi ko, eto hindi lahat, no, nilagay natin dito. Pero sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala sa akin. Basta unahin ko muna mag-give back sa grupo ko. Alam nyo, mentors, ayan, ilan sa mga pinamigay natin during pandemic. Diba? Nasabi ko, grabe, ito yung mga bagay na nakikita ko sa mga mentors ko pinapamigay din nila. Posible pala yun. Alam nyo, nag-start tayo dyan, iPad. Pero ito magugulat ka sa next. Kasi ito pandemic, no? Nag-start tayo, alam nyo ba yung mga pinapamigay natin? O, di ba? Booklet, di ba? Yung leverage book, yung manual, di ba? Yung The Power of Thinking Big. Itong The Power of Thinking Big, galing pa yan kay Mentor Chris. Binigay niya sa akin, sabi niya, add mo na sa ibibigay mo sa mga leaders. Mga Parker Pen, ganyan tayo nag-start. Kasi doesn't matter. Si Lord kasi nakikita niya yung heart mo Ano yung ano ba yung heart's desire mo? Ano ba yung mo, intentions mo? Kung mabuti yan, clear yan, 'di ba? Definitely, darating din po tayo doon. Kasi ito no, ayan, material yung nakikita mo. Pero actually hindi lang naman diyan Kahit yung generosity natin when it comes to giving wisdom sa mga taong nangangailangan, learnings, tips, actually that's also part of it. Kahit hindi material, huwag mong isipin yun. Di ba? Yung inspirasyon na nabibigay mo sa iba para mabuhayan yung pangarap nila, maboost sila. Consider din yun. Kaya walang nasasayang sa mga tinatanim mo maganda. Tandaan mo yan, yun lang yung gusto kong i-point. Di ba? Pero I hope, somehow nabibigyan natin kayo ng wisdom. Kasi yung mga nangyayari sa atin, yan na nga. Yung pinag-pray, pinagpasalamat natin kay Lord, alam niyo, binigay niya yun. Tipong sabi, ito yun. Di ba? Maniwala ka lang, anak. Maniwala ka lang. Kaya alam mo, pinangalan natin dyan, Hope Si Hope. Kasi sabi ko, ilalabas natin siya kahit nakaparking lang siya dyan. Pandemic. Para makapagbigay din tayo ng hope sa iban. Kagaya ko rin before na almost nawala ng hope. Di ba? Sa sitwasyon ko. Di ba? And grabe, sabi ko, ito pala yun. May purpose pala. Kaya ako pinagdaanan yun. Para makapaglabas tayo ng gantong resulta. 'Di ba? And lahat yan para i-glorify siya. Okay? And nangyari, hindi lang nag-stop doon. Talaga, mentors. No? Even level 1 and level 2. Na-hit po ng team natin. And alam mo yun, ang pinaka nakakakilabot dyan, nangyari yan
Kasi marami rin sa mga leaders natin nakapag-hit na ng free wheels at saka lifestyle incentive ni I Am Worldwide. Hindi lang po tayo. Di ba? And meron pang incentive na lifestyle, hindi, free wheels na hindi natin nakuha. Pero sobrang saya natin. Bakit? Kasi may mga leaders tayong nakakuha nun. Di ba? Kasi, di ba, dididak pa yung points ng leaders mo na nakapag-achieve. Sobrang saya natin. Kaya, alam mo yun, nanggigigil tayo para sa mga leaders na nabubuhayan talaga yung pangarap, no? Ayan, isa sa mga tao na hindi ko rin lubos maisip na darating ang point na magjo-join sa ginagawa natin. Isa sa mga taong talagang sobrang negative ang pagtingin sa networking before, pero grabe ngayon. Ang daming na-inspire. I'm sure kilala niyong lahat yan. Si Mentor Krisha, ang kapatid natin, at ngayon grabe yung resulta. Pero alam mo yun, ang dami nating na-achieve. Pero honestly, ito yung masarap sa pakiramdam eh. Yung alam mo yun, hindi lang ikaw yung nakakapag-achieve nun. Na especially, yung mga kamag-anak mo rin. Kaya ito, no, ang tip lang natin dito, wag mong i-burn yung bridge. Minsan kasi, pagka galit-galit na tayo, ayaw mo mag-join sa akin. Napaka-negative mo naman. Tapos in-unfriend mo na. Kasi that time, no, nagpo-post tayo about the business. Tapos ine-expect mo, sige na nga, negative sila ngayon, pero sana kahit papano supportahan ka nila, mag-like, mag-heart sila sa post. Pero wala po tayong nakuha, no? Pero totoo pala, yun, nanonood lang sila sa'yo. Di ba? Tinitingnan, concern lang sila sa'yo. Doesn't mean na, alam mo yun, na galit sila sa'yo or masama yung tingin nila sa'yo. Actually, concerned lang naman sila kasi hindi pa nga nila naintindihan. Pero the moment na naintindihan nila, the moment na makita nila yung results sa'yo, especially mga warm network ganyan, no? Definitely, darating din yung question sa'yo na, paano ba yan? Kasi ganun yung nangyari sa amin. And yan, no, nakakatuwa. Even mga taong hindi natin kakilala, from Batangas pa yan, Mentor Fritz, Mentor Cory, no, na grabe din, back-to-back ang resulta na nangyari sa kanila dito sa IAM. And napakadami rin na nai-inspire right now. Sila ang owner ng IBC. Na take note, no, hindi rin nila to background, no, hindi nila to linya. And that time, nag-start pa si Mentor Cory, buntis pa yan, di ba? Yung tipong makikita mo yan, late night, nagtotok, late night, umaattend ng training. Alam mo yun, minsan, yun pala nagmamatter yun, no? Yung mga excuses, di ba? Pagka nakakaisip ako ng word na excuse, naalala ko sila kasi, alam mo yun, ilan sila sa mga tao na pwedeng maraming maging excuse, anak nila, yung buntis siya, 'di ba? Tas may trabaho, maraming ginagawa sa work, pero yet ginagawa ng paraan. Kaya no wonder nandun yung resulta, no? So ayan, sobrang nakaka-inspire lang din na sila yung mga kasama natin dito sa negosyo na nakapag-create din, no, ng napakadaming millionaires dito sa team natin, sa organization natin. Actually, hindi pa nga updated to, no? Pero nakakatuwang maisip na hindi lang tayo yung nabibless ng negosyo, hindi lang po tayo yung pwedeng mabless ng negosyong to. Di ba? Kasi typical traditional business sa labas, pwede naman magtayo ka ng sarili mong traditional business, yayaman ka. Pero alam mo yun, sino yung mga taong natulungan mo? Sino yung mga taong na-bless din sa negosyo mo? Pero dito sa atin, yun nga yung masarap sa pakiramdam, no? And lalo mas napapatunayan ngayon na, alam mo yun, ang daming mga celebrities, ginagawa rin yung negosyo, hindi lang basta ambassador. Kasi nakikita nila yung mission and vision ng company na hindi na lang siya about the money It's more of to follow na yun pagka ikaw mismo nag-focus ka by helping other people. So ayan, no, tayo sa team natin, actually nauna pa nga mag-diamond yung ilang mga mentors sa atin, no? Pero ayan, no, part of our organization as well, we have a total of 4 na alam mo yung naging reason din kung bakit na-hit natin yung rank na yan. 'Di ba? Na alam mo yan, sobrang blessed tayo kasama natin yung mga taong yan, na inspirasyon din natin dito sa ginagawa nating negosyo. And ayun, grabe. Etong next, actually, napakalayo na, alam mo yun,
Sabi nga, ituloy-tuloy mo lang gawin yung negosyo 3 to 5 years from now. Doon mo talaga makikita yung pinaka-resulta ng ginagawa mo. Diba? Hindi ko lubos maisip na darating sa point na ganito. Di ba 6 years yung I Am Worldwide? Totoo pala. No, alam mo yun, yung dating kinikilabutan ka na nakikita mo sa mga mentor mo, sabi, paano kaya yun? No, basta magtutuloy-tuloy na lang tayo. And then, naranasan natin, no, mentors, grabe, sa grace ni Lord, talagang, alam mo yan, yung tipong, lagi every time na panghihinaan tayo, nagpipray na lang tayo sa Kanya, and lahat, basta, gawin mo lang yung best mo, Jessa, yun lang lagi sinasabi ko sa sarili ko, kahit may mga, alam mo yung mga nagiging struggles din tayo, personally, business side, di ba? Alam mo yun, just keep the faith. Magtuloy-tuloy ka lang. Kasi you'll never know ano yung pwedeng mangyari years from now. Kasi dalawa lang naman yan eh. It's either magi-give up ka, magtutuloy-tuloy ka. Alam mo minsan, makikita mo eh kung sino talaga yung mga nagkakaresulta. Sila lang naman yung mga hindi nag-quit. 'Di ba? Na minsan hindi naman agad-agad din nakukuha yung result pero magugulat ka na lang. 'Di ba? Pagbabalikan mo sila, nandun na yung resulta. 'Di ba? And ito actually wala pa to eh. Hindi ito yung pinaka-goal natin. Kasi minsan parang bonus na lang talaga siya eh, yung earnings. Alam mo, wala doon yung fulfillment. Di ba? Wala doon actually yung fulfillment. Pinaka-fulfilling pag nandito ka sa gantong negosyo, pag meron ka mga taong nakakapit, nagtitiwala sa'yo. Alam to ng mga mentors, no? Yung pakiramdam na goal mo, hindi lang ikaw yung kumita ng ganyan. Even yung mga tao sa organization mo, maranasan din yan. Kasi automatic naman yan. Di ba? Again, from someone na nagdadasal na sana in a month income, makaranas ka kahit 50K. Pero posible pala talaga. Kaya naging posible din tong iba. Di ba na ayan, oh, yung lola natin, ma'am natin, yung partner natin na mga dating negative, you're welcome talaga. Ayan, oh, you're welcome talaga. Joke lang natin yun, no? Pinapatawa lang natin kayo. Pero alam mo yun, negative man yung mga yan, darating ang time magiging sobrang positive din sila sa ginagawa mo. Concerned lang sila. Tandaan mo yung mga tinatanim mo, magbubunga din yan ng maganda. Basta maganda yung tinatanim mo. 'Di ba? Hindi naman tayo nagtatanim dito ng munggo eh, na pwede nga, 'di ba? Tumubo yan. Pero bagyuhin lang yan, mawawala din yan. Diba? Yung lalim ng foundation mo dito, yun yung magpapatatag sa'yo. 'Di ba? Yung ikaw, yung lalim, 'di ba? Na hindi hindi ka lang basta dahil mabibuild mo siya, pagka may pinagdadaanan ka, yung resistance mo ba? No? Yung ikaw mismo, kahit may pinagdadaanan ka, magiging matatag ka, mas mapapatatag mo yan pagka ikaw mismo, pinupush mo yung sarili mo na mag-achieve ng mas malaking goal. Hindi na lang para sa'yo, but para sa mga taong naniniwala sa'yo. And yan, yung mga dating pangarap lang din natin, di ba, na ma-spoil yung family natin, di ba? Alam mo yun, nagagawa na rin natin. Yung lola natin na dating negative, nakangiti, nakaganon pa. Bakit? Pwede na niya eh, pampaligo yung mga pabangong inaano niya sa atin, hinaharbat niya. Hindi, joke lang. Di ba, no? Yung mama natin na mga kapatid natin, ayan, na-spoil natin. Alam mo yun, nakangiti ka na lang. Sige, enjoy niyo yun. Pero alam mo yun, magbubunga din. Napakasarap sa pakiramdam. Yung, alam mo yun, makapag-give back ka sa parents mo, sa mga taong nag-alaga sa'yo. Diba? I-goal natin yan kasi ito mga dati nakikita ko lang naman sa mga mentors ko, yung, alam mo yung chine-check-in mo yung parents, ginugulat mo yung mga loved ones mo, kain kayo sa isang lugar na hindi nyo nakakainan before. And ito, no, during pandemic na naging posible, no, na nabigay natin sa kanila. And dito, we'll end with this verse, no. Tandaan mo lang, with God, all things are possible. This is my favorite verse. No? Meron ka mang sigurong pinagdadaanan right now, or minsan parang nakakaramdam ka rin na
na napanghihinaan ka, pero tandaan mo, mentors, kailangan mo lang lagpasan yan. No? Panghawakan mo yung faith mo, always pray, ask for wisdom. Kung minsan palagay mo parang hindi mo siya nakukuha sa iba, huwag mo i-compare yung nangyayari sa'yo sa nangyayari sa iba, magtuloy-tuloy ka lang kasi walang imposible sa kanya. Naging posible sa atin, posible din po to sa inyo. Naging posible, di ba, sa Mother Conqueror natin. Posible din po yan sa atin. Kaya thank you so much again, no? Mentor Naomi, sa pag-invite po sa atin dito sa inyong team. Maraming salamat for inspiring us always. And God bless you all, Team Conquerors. Ayan. To God be all the glory. Ayan, grabe no, nakaka-inspire talaga yung kwento. At alam mo, mentors, dito talaga nasabi ko na tama nga yung kasabihan na sabi na nga nila, no, you don't need to be great to start. You need to start to be great, di ba? Kasi sa narinig ko sa'yo, yung talagang pumasok ka lang para, and then you just learn along the way. Parang hindi mo naman talaga alam ba talagang pumasok ka. Parang ganun din siguro ang mga nangyayari sa karamihan, no? At the same time, tama nga yung sabi mo, mentors. Ako kanina talaga nasabi ko before that na ang sarap ng pakiramdam na hindi lang tayo ang kumikita, kundi mismo yung tao, yung mga tao under our organization. Talagang ang sarap ng pakiramdam no na talagang mayroon din silang income katulad natin. At the same time, nagpapasalamat din sila na tayo'y nakatulong sa kanila. So talagang ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Okay, so mentors, okay lang ba na mag-questions muna kami sa iyo para at least need mo na nating mag-picture siguro para makapagpahinga ng kaunti muna yung lalamunan no para at least ready tayo sa questions after na mag-take picture tayo. Okay? So, mentors, I don't know, Mentor Grace, nandyan ka ba to take picture or how it goes? Tingnan ko kung nandyan si Mentor Grace. Mentor Grace, nandyan ba? Kung wala ako na lang siguro. Parang wala si Mentor Grace. Wala si Mentor Grace. So, ako na lang yung ako na rin lang ang picture, ipin muna kita. Ayan. So, mentors, picturean na lang muna kita. Ikaw muna. Okay, ready? 1, 2, 3. Ayan. Ay, tanggalin ko pala muna ito para whole. Yung notice sa gilid. Yung message. Ayan, para buo. Ayan. Okay, mentors, ready? 1, 2, 3. That's it. And then, isama ko yung sarili ko. Ayan, isama ko yung sarili ko para dalawa tayo. Naturuan na rin ako eh. Okay, mentors, ready? 1, 2, 3. Ayan. And then, group, tayo? Gallery. Okay, mentors, dalawang lang tayo, dalawang slide lang tayo. Okay, mentors, ready? 1, 2, 3. Ayan. And then another one. Sa mga pwedeng mag-open cam, kasi yung second slide natin, kalahati yung open. I give you 1, 2, 3 seconds. Ready? 1, 2, 3, mentors, design. Ayan. Pwede na. Ayan. So, mentors, ngayon tayo. Kukuha tayo ng taong magki-question. Sino bang gustong mag-ask? Pwedeng mag-raise hand. So, nakita na ako. No, Mentor Ed, ikaw na ngayon ang i-ask ko kasi ikaw ang una kong nakita na naka-raise your hand. So, talagang pwede ka nang mag-question kay Mentor Jessa. Ayan, maraming salamat po, Mentor Jessa. Okay. Grabe lang talaga, no? Salamat sa pagpapaunlak po sa aming Mother Mentor
Conqueror, ang aming Diamond Mother. Thank you very much po. So ang isa lang po, simple lang po yung question ko dahil alam ko po na ito is na-experience ninyo. At the same time talagang importante talaga ito sa mga leaders, sa mga bago, sa mga luma, kahit kanino, importante ito po. Ano po yung significance ng yes mentor para po sa mga bago din natin? Ayan, yung significance, no? Thank you so much, Mentor Edward. Ay, nasa ibang bansa po ba kayo? Ayan. Pakiramdam po natin, napakaganda rin po ng logo ng inyong team. Ayan. Napakalaking bagay nun, no? Mentors, yung pag-yes sa ginagawa nating negosyo. Kasi at times, minsan, di ba, ang nakakakita lang naman ng kakayahan natin. Minsan, madalas, di naman natin yan fully nakikita sa sarili natin eh. Minsan ang nakakakita po talaga yan yung mentors natin. Importante yung pag-yes mentor kasi yan yung mas makakapagpalabas sa atin sa comfort zone natin. Kasi aminin nyo, mentors merong, i-share ko ba yung part na yun? Or later, i-share natin. Kumbaga may mga times kasi, no, aminin natin, like ako, for example, sa sarili ko na lang, example ko na lang po yung sarili ko. No? Napakalaking bagay po pala, napakalaking factor po pala nung pag-yes mentor. Kasi before, nung hindi ko siya pinapractice sa sarili ko, nagbe-base lang ako dun sa kaya kong gawin. Talaga yung pakiramdam kong kaya kong gawin. Na-notice ko na yung growth ko pala that time is medyo mabagal compared sa naging growth ko nung nag-start ako na mag-yes sa mentor ko. Kasi minsan, no, may mga bagay na nagiging willing ka lang gawin pag convenient sa'yo, di ba? Pagka magaan sa'yo, di ba? Minsan doon ka lang mag-yes. Alam mo, mentors, ito pala yung pinaka-secret, no? Sabihin ko na, para mas mapabilis ang pag-achieve mo ng goals, resulta mo. Alam mo, pinaka-technique lang, mag-yes mentor ka. Kung sabihin mo sa mentor mo, Mens, sige mag-planning tayo. Ito yung goal na gusto kong ma-achieve. Ito yung goal na gusto kong ma-hit. 'Di ba? Pwede mo ba akong mas i-push, 'di ba? Sabihin mo lang, mag-yes ako sa 'Di ba? Magbigay ka ng commitment na ganon. Kasi ito, no, may kaibahan kasi yung interested lang tayo versus committed talaga tayo sa pag-achieve ng isang goal. Yun nga yung na-mention ko kanina. Pag interested ka lang kasi, gagawin mo lang yung bagay na yun, pag convenient sa'yo. Pero pag committed ka, without any excuses, gagawin mo siya. 'Di ba? So, ano yan eh, kumbaga, isipin mo mabuti, interested ka lang ba na ma-hit yan or committed ka talaga? 'Di ba? Kasi kung committed ka, kahit sabihin sa'yo ng mentor mo, pag sinabihan ka niya na ito, gawin mo yan, mag-yes ka. Kahit minsan pwedeng gumawa ka na lang ng excuse mo, di ba? Kasi kahit inconvenient sa'yo, gagawin mo siya. So, ayun. I'm not sure kung naano po natin, nasagot po natin mabuti, no? Pero technique natin yan eh. Kasi before na-notice natin, no mentor tayo eh. Alam mo yun yung tipuhang, sa kakano ko sa mentor ko, sabi sa akin na mentor ko, itok mo na to, o i-mentor mo. No, alam mo, bumagal din po talaga yung resulta ko. Personal experience ko kasi siya. And ako before, honestly, hindi po tayo ganun ka-yes mentor. Kaya bumagal din yung resulta natin. I hope, ito na lang po, wag niyo akong gayahin. Kasi doon lang na-unleash talaga yung potential natin nung nagsimula po tayong mag-yes sa mentor natin. Makakapag-unleash po siya ng potential mo dito. Yan. So, yun po. Nasagot mo natin na maayos. Galing yun po talaga yung yes mentor kasi talagang may mga mentors tayo, may mga leaders tayo na talagang pag sinabi mo gawin mo ito, gagawin at gagawin nila. Kaya dumadating yung time at the end of the month, yung resulta na yung kailangang maipakita na resulta dahil na-hit na yung resulta dahil nag-yes mentor. So yun po yung pinakamagandang talaga ng mga leaders natin na talagang si Mentor Naomi, pag nagsabi sa akin na gawin mo ito, Ninong, ginagawa ko kasi alam ko, siya yung mas nauna. Siya yung nakakaalam. Yun yung Tama po So, yun. salamat, Mentor Jessa.
Yes po. Thank you so much po, Mentor Edward. Napakaganda po ng question. Thank you, Mentor Ed. Thank you, Mentor Jessa. Ang talagang, talagang tama, committed versus interested. Kasi talaga, halos lahat ng mga nakikilala nating tao, palaging sinasabi, ay, interesado ako. But later on, isang buwan pa lang, 2 buwan, wala na yung commitment nila. Kaya pinaka-importante, piliin pala yung committed versus interested. Okay. So, Mentor, nakita ko rin si unahin ko na lang si Mentor Johnny Lynn and then isusunod ko si Mentor Treb. Kasi nakita ko silang dalawa na nag-raise hand. So since nandito na, nakita ko na si Mentor Jonalyn. So unahin ko si Mentor Jonalyn and then isusunod ko si Mentor Treb sa questions. Okay, Mentor Jonalyn. Oh. Ayun. Thank you so much po, Tita Elvira. Ayan, Mens. Thank you so much. Grabe yung training. Although nahuli ako ng konti. Tawag dito, thank you so much. Sobrang daming learning. Sobrang sabi ko nga hindi talaga natin malalaman yung story ng mga diamond hanggat hindi sila nag-sharing sa atin kung ano yung mga pinagdaanan nila. 'Di ba? So, kumbaga ang nakikita natin is finished product na ngayon, 'di ba? So, sobrang thank you, Mens. Sobrang daming realization sa amin and sobrang napaka down to earth mo as in, alam ko yan. Ayun, Mens, ang pinaka-question ko po, para po ito sa mga bago, no? Shout out ko na rin po yung mga bago po namin, Mentor Nesipora, Mentor Nora, Mentor Suset, Mentor Lori, Mentor Raul, Mentor Mentor asan na yung iba. Ayan, so Mentor Aida, Mentor SP, no? So, ayan, so mga nandito po yung mga bago natin. So, ang question ko, men, para din sa mga bago at sa mga luma, no? Paano nyo po napapa-attend sa training yung mga bago na, kumbaga, maraming kesyo ganito, busy sila, lalong-lalo na po, men, yung mga nasa Pilipinas po. Kasi, kumbaga, ang nasa ibang bansa, kahit napaka-busy nila, as in, kumbaga, nagagawa ng paraan. So, yung mga nasa Pilipinas Women's, paano nyo po sila napapa-attend sa training? Paano nyo po napapa-open sa kanila na, kumbaga, ito yung makakapagpabago ng isip po, ng buhay nila. 'Di ba? So, ayun po, Mens. Maraming salamat po. Thank you, Mentor Jonalyn. Grabe, Mentor Jonalyn. Grabe, isa to sa mga idol ko ng mga mentors na talagang sobrang nakangiti tayo kasi sobrang naka-inspire din po kayo. Ayan, and hope to see you soon po. Ayan, no, maraming salamat po sa question na yan. Ayan, minsan yan yung talagang nagiging struggle natin, no, yung pagpapa-attend talaga ng mga leaders kasi minsan hindi dito sa Pinas, no, yung mini Mentor Jonalyn. Minsan kasi dito tayo mag-check, no, ano ba yung background ng isang tao, capable ba siya umattend, and kung capable naman siya, minsan diyan natin kukunin, no, yung tinatawag na sa atin, no, sa pagpapa-attend, napakalaking bagay yung pagkakaroon din ng authority. 'Di ba? Yung alam mo yung masiset mo yung authority mo and yung expectations na pwede mong ibigay sa tao. Kasi minsan yung authority ng pagpapa-attend ng training and naano natin yan, instead na i-push sila na umattend, siguro I'll use the term inspire na mag-attend. And pwede natin siyang iset during talk na alam mo yon, ito yung mga dinaanan niya na mga trainings na pwede ding makatulong sa'yo, na alam mo yon sa pag-achieve mo rin, na mga nakikita mo na na-achieve nila, na na-inspire din sila. And sa akin personally, nag-work siya, no, yung alam mo yan, na nakaka-build ka rin ng results somehow and na-inspire yung tao sa'yo. For example, may it be in a form sa simula na alam mo yan, mapakita mo na kumikita ka na ng ganito. Ito yung pwede mong ma-share sa kanya. Alam mo ba, paano ako kumita ng ganito? Ito yung inattendang kong training. Pumasok ka. Libre yan. Alam mo ba yun? Ay, 1 hour lang yan, pero magugulat siya 3 hours. Pero wala na siya magagawa. Alam mo yun? Yung, alam kasi sure ka naman
na ma-inspire siya sa maririnig niya. Sure ka naman na meron siyang tips na makukuha dun, na ma-fire up siya na seryosohin yung negosyo. Alam mo yun yung sabi mo, alam mo ito, hindi masasayang ang oras mo. Umattend kay dyan kasi yan yung nakatulong sa akin. Di ba na-inspire ka sa nangyayari sa akin? Umattend ka lang dyan. Libre yan. Kuhanan kita ng slot, gusto mo. Ay, gawin naman ng mga term. Alam mo yung pwedeng kumiliti sa kanila. Di ba? Kasi ayan, minsan dyan mo rin ipapasok yung disc. Ano ba yung pwedeng makapag-motivate dito na umattend? Minsan, isipin, alam mo, pumasok ka dyan kasi, ang daming incentives right now ng I Am Worldwide. Pwede kang sumabay, di ba? Ito yung makakatulong sa'yo, o, di ba? O kaya, alam mo, very welcome ka. Ito yung mga tao na makakasama mong makakatulong sa'yo. Pag medyo na, magiging family mo. Uy, sumama ka dyan, pagsalitain kita mamaya. Mag-share ka ng mga mga dominante. Basta sumama ka dyan. Gusto mo yung result niya? Halika to. Straight to the point na. Di ba, minsan iba-iba kasi. Alam mo yun, yung kung paano yung approach mo sa mga tao. Kaya ang ganda ng DISC, no? Yung approaches, kung paano natin i-approach yung isang tao, iba-iba. Minsan may mga tao na hindi mo agad maipapasok sa training ng pangmaramihan. May iba, iwa-one-on-one mo, chat-sagain mo, i-date mo, iba-body-body mo bago mo talaga mapapasok. May mga ganun po. Na kumbaga kailangan mo pang i-gain yung trust nila. Minsan yun din, no? Yung trust, kailangan mong makuha. 'Di ba? Paano mo bang makukuha yung trust ng isang tao? Kailangan pag kinausap ka niya, yung mga katanungan pa lang niya, nasasagot mo na. 'Di ba yung tipuhang pagdating sa company, products pa lang, 'di ba yung ganyan-ganyan? 'Di ba nasasagot mo na? Tapos may ipapakilala ka pang mentor sa tapos na yun, finished na yun. So, ayun, no. Grabe, no, si Mentor Johnny. Na-pressure tayo, actually, kaya sabi, wait lang, sana wag tayo ma-mental block kay Mentor Johnny. Ayun, no, napakalupit nito eh. Idol ko yan, si Mentor Johnny. Thank you so much po. I hope na nasagot natin somehow yung katanungan po, no. Kasi yun talaga yung mga ginagawa natin, no. Minsan nagdi-date, nagbabody-body din tayo ng mga leaders, especially now and before pandemic, ganyan. Minsan nagko-call naman tayo, 'di ba? Yung mga kung may mga ano sila like may mga pakiusap sila na ipaprocess, ganyan-ganyan. Alam mo yun yung nagiging napaparamdam mo sa kanila na dependable ka din. Kaya yung pagpapasunod na or pag-inspire din sa kanila na mag-attend ng mga trainings, somehow napapadali din. So, yun yung mga nagmamatter, yung pag-trust, yung ikaw mismo nakabuild ka rin ng authority doon sa tao, di ba? Yung mga ganyan. I hope nasagot mo na. Tama ko sinabi, no? Ayan, nanginginig pa, Mentor Johnny. Thank you so much po. Ayan, Mentor Johnny Lynn, thank you sa question. And Mentor, tama nga talaga no na kahit naman gaano natin ka-invite yung mga leaders natin, kung talagang sila hindi pa rin talaga ready sa sa pag-attend ng training, talagang medyo mahirap. But tama nga yun, Mens, talagang nakunan ko ng base na talagang pag may narating ka rin pala talaga dito sa business natin, sumusunod din sila sa training kasi parang may napupuna na rin akong gano'n, no? Ang asawa ko number 1. May narating na rin ako kaya medyo sumunod na sa but it's true. Kailangan natin may marating at kailangan talaga na maiparating natin sa mga DRs natin na talagang kailangan talaga yung training dahil ang training talaga ang buhay ng ating negosyo. Okay, so ngayon, Mens, pinakaano natin si Mentor Trev D. Chavez, talagang ready na rin siya sa question niya. Mentor Trev? Yan po. Thank you po, Mentor Elvira. Ito po, Mentor Jessa po yung question ko po. Amazing morning din po. Paano nyo po napakomit yung mga leaders nyo sa IM Worldwide? Like po si Mentor Cory and Mentor Fritz po. Pares po sila na employee before. Maganda na yung work nila pero napa-full time nyo po sa IM Worldwide. Ayun po. Thank you po, Mentor Jessa.
Ayan. Thank you so much po, Mentor Treb. And syempre, pasalamatan ko rin po si Mentor Elvira kasi habang nagbibigay din po siya ng ano niya, no, ng napupulot niya po na learnings. Actually, pumapasok po sa atin yung word na TIAP eh. Yung alam mo yan, ito, isa rin to sa sagot sa tanong po ni Mentor Treb. Pagalingan po talaga mag-TIAP. Yan po yung napakagandang i-practice natin sa simula pa lang. Kasi, alam mo yon yung mga leaders po natin, like for example, si Mentor Cory, Mentor Fritz, alam niyo, mentors, that time kasi nag-start pa lang din tayo, tas wala naman tayong masyado pang resulta that time. Ginamit talaga natin yung resulta ng mga mentors natin. Alam mo yun, yung tipong minaximize natin. Ang point, maximize mo yung mga yung kay Mentor Naomi, di ba? Kala Mentor Jonelyn, yung mga ano nila resulta, i-maximize natin yan. Alam mo yung sabi mo, alam mo ba yung magsasalita? Ito yung resulta niyan. Pero good news, i-share niya yan sa'yo. Di ba? Nang libre, wala kang kailangang bayaran. Na sobrang willing din siya i-share yan sa'yo. Diba? Yung alam mo yan, yung gagalingan mo sa TIAP na ito ipapakita mong resulta, pero ipaparealize mo what's in it for them. Kaya nga importante na ikaw mismo hindi ka nagpuputol ng connection mo sa mentor mo eh. Yung tipong minsan may mga ano kasi no, mga leaders na iniisip hindi siya nagiging factor sa pagbibuild ng grupo. Actually, factor siya na ikaw na talagang napakaganda ng connection mo sa mentor mo, relationship mo sa mentor mo kasi sila yung pwedeng makapag third party dun sa leader mo. Pag na-tee-up mo sila, na-build up mo sila ng maayos, kung let's say for example, may mga magiging concerns ka in the future and meron kang kunwari, kailangan mo ng help na ganito, mens, pa-boost naman, mens, pakibaliw naman tong kasi gano'n lang din yung ginawa ko. Sabi ko, yung nag-present kasi kila Mentor Cory, Mentor Fritz that time, si Mentor Marlon, siya yung kabady-body ko. Kasi alam mo yung sabi ko, alam mo kung ilang taon lang to. Pero grabe yung resulta nito. That time, di ba, nung nag-start tayo, wala pa siya sa 20 years old. Tapos may sasakyan, kumita ng milyon. Ito, grabe. Imagine mo ilang taon. Siyempre, i-compare na nila nandun sa mind nila. Grabe, ilang taon ako ngayon. Ilang taon tong batang to. Yung kausap ko. Tapos tutulungan niya ako na makuha ko rin yung ganong resulta. Di ba? So, alam mo yun, ano siya eh. Nakaka-help talaga yun, especially for someone na nag-start. Yung, yes, sa simula, 'di ba, yung mentor mo muna, nagpapatulong ka sa kanya, pero ito no, para talaga bumilis din yung resulta mo. I-goal mo every month, merong nababago sa ano mo, sa resulta mo. Para ano, soon ikaw na din, kahit ikaw na lang yung magsabi, magsalita, 'di ba? Alam mo 'yun, automatic makikinig sila sa kung ano, kailangan ko umattend ng training. O nga, no, kailangan kong pumunta dyan. Kahit nga minsan hindi mo nasabihin eh, sila na mag-a-ask sa'yo, ano ba yung link? ano yung nakita ko? May ganyan kayong meeting? Ba't hindi ako sinasama yung ganyan? Yung alam mo yun. Kaya importante rin na napapakita mo sa kanila na ikaw din nag-a-attend dyan. Kasi baka mamaya gusto mo silang pa-attend din, tapos pa-attend sila, wala ka dun. Monkey see, monkey do din kasi eh, no? So, ayun. Kailangan din kung ano yung sinasabi natin, nakikita din sa atin. Importante yun. That's another point po siguro. So, ayun. I hope meron tayo. Basta yung TIAP, effective talaga siya. So, ayun po. Alright, so thank you Mentor Treb no sa tanong. At tama Mens na talagang sabi mo nga na kailangan tayo marunong din talagang magbigay ng ng magandang intro doon sa taong kakausapin natin kasi katulad last time ayos na talagang nagpapatulong ako kay Mentor Grace, Mentor Naomi, and later on talagang parang inipos ako ni Mentor Grace at Mentor Naomi, tita kaya mo yan kahit ikaw lang mag-isa, kung talagang medyo mahirap tawagan mo kami. Kaya yun Mens talagang
nakikita nila yun sa akin, ba talagang kung hindi ko talaga ano yung taong yun nakausap ko, sabi ko kaagad, alam nyo ba, nasabi ko, itong taong ito yung nagturo sa akin from manager, iniwan yung pagka-manager para lang maging taga mentors ko, at talagang work it talaga, talagang work talagang tama nga yun, talagang kung marunong kang makipag-usap sa VR, sa magiging client natin, ang bilis lang talaga. Okay, so mentor, thank you talaga no sa pag-share dito sa amin. Marami kaming nakukuhang information, mga knowledge, but sa ngayon I think mayroon kaming kaunting ibibigay din sa iyo para sa sa pag-help mo rin dito sa training namin. Okay? So mentors, ito pala yung Certificate of Appreciation. The certificate presented for you, Mentor Jessa Venancio, for sharing your valuable wisdom, success stories, and for being our guest speaker in Conquerors, given this September 29, 2023, from Mother Conquerors, Naomi, and Mentor Mark Mandalansan, the founder of Conquerors team. So thank you very much, and sana ma-invite ka ulit namin dito sa aming training. At thank you din Mentor Naomi sa paggawa nitong training. Talagang I'm so grateful, happy na talagang nandito tayo para matuto. So let's keep sharing para talagang marami pa tayong matutulungan. So Mentor Ed, Mentor Naomi, wala na ba tayong any news or any may sasabihin pa ba tayo sa grupo? Or mag-thank you na lang kay Mentor Jessa. Mentor Jessa, kapangalan mo pala yung anak ko rin dito. May Jessa din akong anak. Ayan. So wala atang ngayon, wala. Mentor Naomi, wala ding Pwede na po tayo mag-thank you. Okay, so thank you na lang tayo sa kay Mentor Jessa. So unmute na lang natin silang lahat. Thank you, Mentor Jessa. Thank you, Mentor Jessa. Thank you, Mentor Vera. Mentor Jessa. Mentor Jessa. Mentor Jessa. Thank you, Mentor Jessa. Mentor Jessa.